We're here in Akita! In this trip, lalayo muna tayo from the usual and the touristy destinations in Osaka, Tokyo, and even Kyoto. This time, we're going up north of Japan in the Tohoku region, and our first stop is Akita. Matagal ko nang gustong punta ng Akita because this shows the rural side of Japan. Slower ang lifestyle and very living in the moment ang mga ganaps here. Akita is most known for onsens during winter, their festivals during summer, and most especially the Akita Inu or dogs. Alam nyo ba na ang famous Japanese dog na si Hachiko is actually an Akita dog? Kaya sa airport pa lang and around here in Akita actually marami kayong makikita ng mga cute na mga statues and mga stuffed toys ng mga Akita Inu. In this video, I will bring you around Akita and show you the must-visit destinations here para makonsider niyo siya in your next Japan trip. Tara, let's go! Hello! O diba, nag-teleport kami, biglang nasa kotse na kami. Kotse to ng ng family ni Arman. Nakatira din sila dito sa Akita. Ayun, dumaan muna kami sa house nila right after we got to the airport, bisita-bisita. Ang ganda dito guys kasi as in ramdam mo na probinsya. Konti lang yung tao kahit habang nagdadrive kami, konti lang yung makikita mong mga tao sa kalsada. Siguro kasi nag-work sila but even so, parang it's so peaceful. Ganun. Akala ko yung Fukuoka ay tahimik na and konti na yung tao but dito sa Akita even more, talagang walang masyadong tao sa paligid. Buti na lang makulimlim kaya hindi ganun kainit kahit na summer ngayon. Sabi ng ate ni Armand, mga around 20 something degrees daw dito sa Akita right now. Sa Tokyo kasi kanina mga 32 degrees eh. So doon talagang mainit. Magla-lunch muna kami, pupunta kami sa Daishoen. Daishoen is a yakiniku place. One of the most popular na yakiniku places here in Akita. Excited ako kasi nag-crave ako ng yakiniku actually. And then after natin mag-lunch mamaya, ikot-ikot tayo sa Akita until it's time for us to check in sa ating hotel. From 11 to 2, yung mga lunch set sila. Meron ng meat, meron ng rice, meron mga side dishes. Dati siyang 1507, ngayon 1370 lang dahil lunch set. Ang sarap na mga meat guys. Ang ganda ng mga taba-taba. Ito may mga marbling pa nga yung karne niya. Oh, ayun. Ito daw ay Kalbi beef. Sarap. Wag lang ma-overcook. So, hindi ko alam kung ano, pero noodles siya na merong karne. Ang lambot ng karne. Ito naman ay radish or potato. Radish. Sarap na siya ng soup, no? Ito na po ang main event, ang ating meat. Ang ating pong titikman una ay ang Kalbi beef. Ayan, Kalbi beef. Sarap. Kahit medyo nasunog ni Armand. Masarap siya. Masarap yung karne. Yung fat, melt in your mouth. Ganun. Sarap ha. Ito pa, more Kalbi beef. Gusto ko ito kasi fatty. So ngayon daw pala silang sariling kanin dito sa Akita. Ang pangalan ay Akita Komaji. So ito yun, itong kinakain natin ngayon. Masarap daw talaga siya kasi yung gamit na water nila dito sa palayan ay yung galing sa river na super linis daw talaga na water. Either sa river or sa lake. Kaya ayun. And it's true. Talagang masarap siya. Kinakain ko siya now kahit na wala masyadong ulam. Nasarapan ako. Na-enjoy ko siya. Ito naman po ang ating dessert. Para siyang pudding. Ayan. Pudding. Parang lychee. Sarap guys. So far so good. Oh my god. Ang happy ko. Naka-happy talaga ang pagkain sa Japan. Friends, yung server po namin ay Filipina kasi friend po siya ng ate ni Arman. Bigyan niya kami ng free na okonomiyaki. Ay, hindi siya okonomiyaki. Sijimi. Ayan, so i-dip daw siya dyan. Is it good? Ayan, kakatapos lang ng lunch namin. Oh my God, sobrang saya ng lunch kasi sobrang sarap ng pagkain. Puntahan nyo yun guys. Ano nga pangalan nun Arman? Daishoen dito sa Akita. Ang sarap ng mga sets nila and sulit kasi mura. Imagine yung 1,300 yen na yun, may drink na pala nakasama. So yung binili namin coffee kasama na pala dun sa binayaran namin. So perfect. Local favorite daw. Maraming all walks of life nga yung mga nandun kanina. So ngayon kami ni Arman ay nasa bus station kasi kami ay magko-commute papunta sa hotel namin sa Dormy Inn
Akita. Mamaya pa kasi yung check-in namin 3 p.m. So may time pa. We will explore muna. So from dito sa Daishoen, kami ay sasakay ng bus. Bababa kami ng Akita Station. And then from there, malapit na lang yung Dormy Inn Hotel. Pag naghahanap kayo ng bus station, friends, dito sa Akita, hanapin nyo lang yung mga kulay blue na bilog na yan. Yan yung mga bus station. So alam nyo na rin kapag malapit na yung stop nyo or kung saan kayo mag-aabang ng bus na sasakyan ninyo to get to your destinations. Guys, ang galing dito sa bus station nila kasi alam naman nating on time palagi yung mga Japanese transportation, di ba? So dito sa bus station, nakalagay na kung anong oras mo i-expect yung mga buses na mag-arrive here sa station. So ngayon, para mga around 12:23, dapat andito na yung bus. Kaya abangan na namin siya. Also, kapag sasakay kayo ng bus, the best way to pay pa rin is using your Suica cards. Pero kung wala pa kayong Suica card, hindi pa na-loadan, hindi nyo pa nabibili, pwede naman kayong magbayad ng coins. So ang need nyo lang gawin ay pagpasok nyo, kuha kayo ng ticket. May nakausling ticket dyan sa may entrance. And then pagbaba nyo, bayaran nyo yung ticket together with the coins dun sa may driver's area. So dito kami bumaba ni Armand sa may Akita Station. So pagbaba ng Akita Station, ito yung pwede nyong pasyalan, ang Cebu na mall. Dito kami bumaba kasi around 6 to 7 minutes walk lang from here yung Dormy Inn na hotel. So on the way to our hotel para mag-check-in, pwede tayo dumaan sa mall and mag-sightseeing, mag-window shopping. Tingnan natin kung ano yung mga pwede natin bilhin from here. And then guys, look, tingnan yung lugar. As in, halos walang tao masyado. Kunti lang ng tao dito sa Akita. Ganito ba talaga dito palagi kahit na peak hours? Peak hours na daw to sa lagay na to. Ganyan. Kasi lunchtime ngayon so dapat nasa labas yung mga tao. Pero tinan nyo, konti lang. Ay, coach, oh my god. Coach agad yung nakita niya pagpasok dito sa Cebu. Ayan. Hala, it's the Wesley bag na gusto ko. Nakita ko to sa Singapore. Yan yung hinahanap ko, guys. Oo, sana mas mura dito. Kasi Singapore merong 15% off. Tingnan natin kung mura din dito sa Japan. Friends, tingnan nyo dito. Parang ang sarap mabuhay dito sa Akita. Kasi it's slow living. Mga tao, lang sila, walking at their own pace, hindi nagmamadali. Friends, nasa Senju Park kami ngayon ni Armand. Malapit lang, mga 4 minutes walk lang from our hotel. And tumatambay kami here right now because, guys, look at this view. Literally 4 minutes lang na lakad from our hotel, from Dormy Inn, is Senju Park. Kaya ito yung una namin pupuntahan today. And I like this park kasi as in, kita mo talagang gubat siya. Forest siya, hindi yung para lang masabi na park. Itong si Senju Park, friends, ito yung original na place kung saan itinayo yung Kubota Castle. Ito yung residence ng first ruler ng Akita, si Lord Satake. If I'm not mistaken, andito pa yata yung ruins ng castle. Tingnan natin kung mahanap natin siya later and tingnan natin kung kayanin natin ang hike. Kasi paakyat pala ito, hindi ako ready. When I said hiking, as in totoong hiking ito. Ilang steps na kaya ito. Dito maubos lahat ng kinain natin sa Yakiniku. Ay, ito na yata yun. Hindi ako sure pero feeling ko yan yung castle na sinasabi. Tingnan natin. Sana naman yun. Friends, tingnan nyo. Ganyan kataas. Galing kami doon. This is the view from the top. Friends, ang daming dandelions. Puro dandelion yan. Ito po ang view from up here. This is Senju Park. Ayan. Ganito po ka-peaceful dito sa taas. Yung boses ko lang po yung panira ng peacefulness. Pero guys, as in kaming dalawa lang dito ni Armand sa taas. Also, nabudol ako. Hindi pa pala ito yung actual castle. Parang gate lang siya. Let's take in the beauty of this place. Friends, ito yung sinasabi ko kanina na siya yung first ruler of Akita. Ito ang bronze statue ni Lord Satake. Siya yan. Mukha siyang fierce. And akalaan nyo po, meron din palang Torii Gates dito sa Senju Park. Ay, saya ng feeling. Walang ibang tao. And then may mga guardian spirits. Wow. Dito sa kanilang shrine. Ito mga dogs na to, nagbabantay sila. Itong isang to, meron siyang kinakagat na something. Then ito naman may pinaprotektahan siya na baby, na puppy, na fox. Meron ding dito, friends, para siyang water spring. Hugasan yung kamay, kaso may mga lamok-lamok po yata sa water, kaya wag muna. Friends, itong nasa likod ko naman, ito ang remains or ang ruins ng headquarters ng
ng Kubota Castle, also known as Honmaru. So yung lord ng ng Akita, dito sila dati nakatira sa headquarters. Tapos dito intense talaga yung defense, like may mga soldiers, may mga swords, may mga turrets. Now this is what remains of their headquarters, or the Honmaru. Yun lang friends, paglapag namin ni Arman kanina ng mga luggage namin, it became apparent na maliit talaga yung room for 2 people. I mean, kung ako lang mag-isa dito, it's going to be very spacious naman talaga for me. But since dalawa kami right now, eto medyo masikip na siya. So what we did actually, we had to move a few things around. So yung parang side table dito kanina, bedside table, ilagay namin doon sa ilalim ng TV. Pati itong lagayan ng mga fresh towels. Nilagay na lang namin din just dyan sa ilalim ng TV. And then yung rack dito kanina, nilagay namin doon malapit sa door para meron kaming space for our luggage. Pagpasensyahan nyo na yung itsura ng luggage namin. Magulo yan kasi kakabukas lang namin. Pero we had to rearrange the furniture a little bit para magkaroon kami ng enough space for our luggage and for us to move around. So, yun lang. Pinanindigan niya talaga na semi-double lang siya. Hindi siya like double-double. Kasi masikip na siya kapag masyado kayong maraming gamit, kahit na 2 tao lang kayo. Friends, lumabas na kami ng hotel. It's 6 p.m. and as you can see, kahit alas 6 na, maliwanag na maliwanag pa rin. Actually, close to 7. Oo, magsi-7 na. Parang 10 minutes to 7. But Yeah. Ito, ang liwanag pa rin. Now, we're heading to our dinner place. We're headed to Akita Nagaya Sakaba. So, ito si Akita Nagaya Sakaba. This is a place na they serve kiritampo. Kiritampo is para siyang rice delicacy here sa Akita, or sa Japan actually. And yung kakaiba dito sa place na to is merong mga namahage. Namahage, no? Namahage is para silang mga ogre or mga creatures na may mga oni na features, and then part sila ng Japanese folklore. Ayan. So, ang ginagawa daw nitong parang panakot to sa mga bata na kapag tamad ka, ganon, or you're a naughty kid, kukunin ka ng namahage, ganon. So, dito sa restaurant na to, may malalaking mga namahage na statue sa entrance kasi merong performance. As you eat, ang sabi nila mga around 7 p.m. daw, may papasok na mga namahage, tapos aabalahin nila yung dinner mo, ganyan. Kaya ganitong oras din kami nag-set talaga ng dinner, mga around 7 p.m. So, mag-rush kami kasi mag-7 na. Sana makip namin yung reservation and then we'll show you what the experience is like. Friends, yung sinabi namin na talagang halos walang tao sa kalsada dito sa Akita, ganito talaga. Ganito ka, parang ghost town. Ganyan, no? Pwede ka mag-OOTD dyan, walang harang sa shot mo kasi walang tao halos. Considering the fact na 7 p.m. na ngayon, ha. Ito na po siya, ayan. Yan yung sinasabi namin na namahage, yung malaking itsura na yan ng Oni mask or Oni face. Ganun. So this is the restaurant. O diba, talagang stand out tong restaurant na to from all the other buildings here. Tapos parang may narinig na kami na drums dun sa loob. Mismo entrance niya, may mga namahage din, no? May 2 tao. Ayan. May namahagi dito. Ayun. And then dito din sa side na to, kulay blue. Ito na, pasok na po tayo sa loob. Kailangan yumuko when you enter here. Lockers dito. Very interesting naman tong restaurant na to. You leave your shoes muna before you enter. Ito. Okay, we're going through the maze. Ay! Ito po ang ating upuan. Tayo ay nakalapag sa floor. Excuse me. Ayan, may mga nakapwesto na dito sa table namin. Hindihan na po ang ating mga pots. Ito yung mga in-order namin. So lahat doon ang nandito sa menu nila na merong English translation. Ito daw yung mga specialties dito sa Akita. So pinili muna namin tong beef tongue, sukpune, kasi alam namin na sikat ang Akita for beef tongue. And then we also got the chicken rice. And then we got udon. Pwede mo piliin ito kung cold or hot. Then I got sashimi for 1 person lang muna. So itong sanindihan nila, ayan, nilagyan nila ng pot here. Tapos sabi kanina ng server, ayan, hayaan mo na maluto yung meat dyan. Kapag luto na daw yung meat, we shall break itong egg na to. We break natin, ilalagay dito sa pot na naman. So, luto na siya. So, we will break the egg. Then, lalagyan na natin dito.
Ayan, dyan si egg. Mix the egg dito. So, para siyang magiging, gyudon. Parang ganun. And then, after nyan, kapag na-mix na natin properly yung meat, ayan, it's starting to look good already. Tatakpan natin siya ulit. Para maluto. Tingnan natin kung luto na. Ay, na-overcook. Oh no, na-overcook. Kumain ko to. Kasi naluto na yung itlog. Ito yung niluto namin kanina sa pot na meat na nilagyan namin ng egg. Sarap nga. Sarap. Ang tender, tsaka ang tamis. Bakit matamis yung itlog? Ito yung sashimi na good for one person daw. So, ito ay merong maguro and salmon sashimi. Arigatou gozaimasu. Kainin natin yung sashimi. Sarap. Ito naman, I think, ang maguro. Ang sarap. Tikman natin tong kalpis. Sarap siya. Parang Pocari Sweat na merong Yakult. Ganon. Ayan na si Kiritampo. Ito na po ang Kiritampo natin. Ito miso version. Miso na Kiritampo. Ito na po ang Kiritampo miso. Tikman natin. Miso glaze daw ito. Ayan. Tapos, that's rice basically. Ang sarap. Para siyang bacon, parang bibingka. Ang sarap. Mas savory. Oh my God. Ang sarap niya. Ang sarap niya. Ang sarap niya po. Ito na ang beef tongue. Guys, ito titikman ko na yung beef tongue. This is a specialty here sa Akita. Kaya, in-order namin siya. Normally, I wouldn't. But sabi nila must try. So, I shall try. Hindi siya chewy. Very thick, very siksik yung meat. Not bad naman. Parang barbecue. Gano'n. Okay naman. Not for me. But it's yummy. Veggies, noodles, Kiritampo rice. So may rice to? Mabigyan mo siya ng rice. Ito, try natin yung noodles niya. Ito yung Kiritampo rice. Para siyang arroz caldo. Or sotanghon. Parang sotanghon pala. Ganun. So, tayo natin itong ininawa. Ininawa udon. Ay, sarap. Sarap ng sabaw. Parang mix of soy sauce na may sweetness. Ganun. Ito naman yung famous nila na noodles. Let's slurp it. Ang sarap kasi parang nag-soak yung lasa ng sabaw sa noodles. Yung noodles mismo na-absorb niya yung sarap ng sabaw. I can't stop eating the sashimi. Oh my God, dami ko nakain ako sabi. Meron pang extra. Ito friends, ito yung chicken dish na in-order ko kanina. So meron pa yung apoy kanina dyan sa ilalim. Ang sabi, the way that to eat this, hintayin daw na mamatay yung apoy. Tapos pagkamatay ng apoy, you wait for 5 more minutes. Saka natin siya bubuksan. So ngayon, tapos na, namatay na yung apoy. And then we waited for more or less 5 minutes na. So tayo na natin siya buksan. Ayan. Ayan na po yung merong chicken, merong rice. Ayan, that's what it looks like. Try na po natin itong chicken rice. Oo. Ayan po, chicken rice. One of their specialties daw ito dito sa restaurant nila. Ang sarap. Yung chicken niya parang native chicken, parang ganun. Chewy yung meat, pero flavorful. Yung rice naman malagkit. Sarap nito. Ay, share pala tayo.
Japanese traditional dry fish. Dried fish? Dry fish. Oh. Fish. Ah, that's fish. Katsuo. Try natin. That's the dried fish. Famous for this umami. Ah, for the umami flavor. What's it called again? What's the name? Katsuobushi. Katsuobushi? Yes. Ito siya, katsuobushi. Dried fish pala ito, guys. Si katsuobushi. May flavor nga siya. For umami flavor daw. So, now we eat the tofu. I-dip daw natin dito sa parang sauce nila. At yung nilagyan kanina nung parang dried fish na pang umami daw. Very smooth. Okay naman. Siyempre, tofu. Dapat kainin nyo siya with yung dried fish. No? Yun yung magdadala ng flavor talaga. Minsan nilalagay nila sa soup. Dapat daw tikman natin yung totong. Sarap. Sarap talaga yung kanin. Guys, andyan na yata yung namahagi performance. Parang may announcement na tapos may mga nakaabang sa labas. Ayan na. Philippines. Yes, yes, so much. Yes, yes, please. Oh, ano to? Ada likod. Ano siya? Yung sa protection natin. Protection. Ah, okay. Sige. Ay, tagazaimasu. Ang galing. Kanina, di ba, nagpe-perform yung namahage. Namahage, no? Namahage, oh. Nagpe-perform kanina yung namahage. Tapos sabi, kapag meron daw nahulog na yung mga dayami-dayami habang nagpe-perform siya from his costume, yung nahulog na yun, pwede nyo daw kunin para gawing lucky charm. Oo. Pero dapat nahulog siya. Hindi nyo pwedeng kunin on your own. Dapat nahulog siya while they're performing. So, yun, may nahulog na isa, binigay sa amin para lucky charm daw yun if we keep it. Tapos, as we left naman the place dun sa may entrance niya, paglabas namin, parang merong pang another ritual na naman na parang tumalikod kami tapos parang nag-strike sila ng two wooden sticks together. Para ano daw yun, pang taboy ng malas para good yung luck mo as you leave the restaurant, ganyan. O, may mga ganun paandar, di ba? Tapos ang galing pa kasi binigyan kami ng gifts. As we were leaving, sabi, these are gifts for you. May mga biscuit na binigay sa amin. Ang dami. Pang tigi-isa kami na biscuit. Ganun. Mamaya titikman natin yun. Si Hachiko, taga-o dati siya. Tapos yung nag-alaga sa kanya is yung teacher siya. Yung teacher na yun is taga Shibuya. Kita na naman dog. Niregalo lang pala sa kanya yon. Famous kasi siya talaga yun. Tsaka nakakaiyak talaga yung Oh my God guys, maabutan yata natin na nagpo-practice yung mga performers for their August na festival. Yung parang Rice Festival nila on August. Tingnan natin. Wow, ayan siya, may performance. Ayan o, ibabalance nila yan. Tapos, yung mga lanterns doon na yan, di ba kulay white sila. Ang sinisimbolo daw niyan, mga butil ng bigas. Kasi yung festival nila on August, parang sa rice, ganun. Hey!
Friends, nakabalik na kami ng hotel ni Arman pero nagpe-prepare ulit kami para lumabas. Kasi dito sa hotel na pinagstayan natin, itong Dormy in Akita, meron actually silang free ramen for all guests. So yung free ramen nila sinaserve ng 9:30 PM to 11 PM dun sa restaurant nila sa baba. So bababa tayo para ma-avail natin yung free ramen. Why not? Diba? Kasi libre. Kinain namin na ramen. Nag-uusap kami ni Arman kanina. Hindi naman sa pag-exaggerate. That's one of the best ramen that we had. Kasi it's so simple pero all the ingredients work together na there's beauty in its simplicity. Yeah. Ang saya kasi it feels like a really nice end to our first day here in Akita for our Tohoku trip. Ang ganda na ng first day. Ang dami natin na-experience but hindi natin na-expect na ganung level natin ma-enjoy yung ramen na tinry lang natin na puntahan kasi libre siya. So itong first day na to, friends, it's a good sign. Parang good sign ito na the following days will be really, really exciting or even more exciting. 9 days tayo in total dito kasi sa Japan. This is part of our itinerary para ma-explore ang Tohoku region. So, see you in my next video Like and subscribe para alam nyo kapag na-up na namin yung video na yun. Thank you for watching! Bye!